Ikaw mismo, may tattoo mula sa hinahangaan mong mambabatok na si Apo Wang-od, di ba? Mas masakit ba yan kumpara sa ordinaryong tattoo? Kung ang ordinaryong tattoo, dahil sa mga makina, siguro mga 2 lamang ang sakit. Kaya Apo Wang-od, mga 8. Pero, wala anesthesia yun. Wala. Namamanhid yung balat mo, o yung laman mo, pagkatapos ng mga 30 seconds, nagsha-shut off, nagiging 0. Kakaiba. Talaga? Pero alam ba, Susan, pwede na rin magkaroon ng ganyang klase ng traditional na tattoo kahit walang oras makapunta ng kalinga. Dahil may mga apprentices siyang bumababa ng kalinga para maibahagi ang kamanghamanghang sining na yan. Parang tinitrain niya. Yan ang kwentong inalam ni JM Encinas. JM? Mula Buscalan, halos 7 oras ang biyahe ni Relinda at Geminaya para makarating sa Baguio City. Handtapping o batok ang tawag sa sinuunang paraan ng pagtatato sa Kalinga, kung saan nakilala ang tinaguriang pinakamatandang mambabatok na si Apo Wang-od. Kabilang sila sa mga kabataang mambabatok na apprentice ni Apo mula sa tribong Butbut. Naging inspirasyon sa amin kasi marami siyang natulungan na tao, lalo sa aming komunidad. Kasi marami siyang natulungan na generation. Ang natutunan ko is yung para may-share yung traditional tattoo sa mga tao and then to preserve our culture. Pareho silang nasa kolehiyo na kumukuha ng kursong education. Ginagawa lang nila ang pambabatok tuwing walang klase. Sa tulong ng grupong Pasakalye Group of Artists ng Baguio City, sila ay nabibigyan ng pagkakataong maipakilala ang batok tattoo art. It's not just about, ginagawa nila ito for the money, but they're doing this for something else higher. It's because they are students. We need more people, especially mga coming from the IP communities who are into teaching, and I'm sure that they will be into teaching the living traditions of the Cordillerans. Sa kanilang tribo, tanging mga babaeng butbut lang ang nagbabatok. Iba raw kasing ibig sabihin nito sa kalalakihan ng kanilang tribo. At kadalasan, ito ay naiuugnay sa katapangan. So ito yung ginagamit mo na instrumento sa pagtatato. Anong tawag dito? Saan to gawa? Gawa sa luno. Luno, ayun ba yung klase ng kahoy na ginagamit sa paggawa nito? Oo. So, sino gumagawa nito? Yung mga lalaki ang gumagawa ng gagamitin na pagtatato. Yung mga kalalakihan sa inyo sa Buscalan. Lubos ang pagpapasalamat ni Relinda at Geminaya sa oportunidad na naipagkaloob sa kanila. Dahil ang kanilang kinikita, malaki raw ang naitutulong sa kabuhayan ng kanilang pamilya. At ito rin ang ginagamit nila para mapunan ang pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Maganda rin ang dinudulot nitong pagtatato, lalo na sa amin, lalo na sa mga pag-aaral namin kasi dun po, nababayaran namin. Kung meron kang kailangan, meron kang ipangbili. Ganun. Noon kasi, nung hindi pa nauso yung tattoo dun sa amin, simple lang yung buhay. Ngayon, kung gusto mo, kahit anong gusto mo, pwede mo nang bilhin. Sa 3 hanggang 4 na araw na sila ay nagbabatok, umaabot sa 20 to 25,000 pesos ang kanilang kinikita. Ang mag-asawang sina Eric at May, natupad ang matagal na inaasam na batok tattoo. Couple goal daw nila ang pagpapatato sa Buscalan, pero hindi pa sila nakakapunta. We've been trying to get inked or batok for quite some time now, pero yung oras kasi hindi kami makapunta dun sa lugar nila. Sa mga tribal tattoo na ito, pwedeng mamili ng disenyo. Tribal Compass, ang napili ni na Eric at May na disenyo ng ibig sabihin ay Traveler. Mas masakit to. Kasi ramdam mo talaga yung bigat. Pero okay, masaya. Yung experience, masaya. Ang mga mambabatok, patunay na buhay ang kanilang sining. Kaya dapat alagaan at pagyamanin. Ako si JM Encinas at yan ang kwentong dapat alam mo.